Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito ang Before You Invest in the Stock Market series, lesson number 5. Things people get wrong about the stock market. Mga maling akala sa stock market. At umpisa na po natin. Number 1, ang sabi nila, stock market ay para lang sa mayayaman. Hindi yan pwede sa mga minimum wage earners. So hindi po accurate no yung akala po na yan kasi na-recognize na po ng mga brokers at ng Philippine Stock Exchange no na kailangan i-include nila ang masa. So every year nag-i-improve no ang mga brokers at ang PSE para mas maging accommodating po sa masa. Bakit? Kasi ang masa po kahit na pakonti-konti lang ang budget po niyan, pag pinagsama-sama mo, malaki yung pera na yan at malaki ang kikitain ng mga brokers at PSE. Kaya ngayon po, iniingganyo na po nila, no? Kahit na hindi malaki ang kita, kahit na maliit ang kita, iniingganyo nila mag-invest. Kaya nga ngayon, pwede na nga magbukas ng account kahit 1,000 pesos lang, no? May iba pang broker, walang minimum eh, no? So, okay, kung gusto po nyo magbukas ng account, ang recommendation natin ay online broker account. Huwag na po yung tumatawag pa sa telepono. Alright? Number 2 na po na misconception in stock investing is just gambling. So, galan daw ang stock market. Kaya wag daw tayo mag-invest sa stock market. Hindi po accurate po iyan. Kasi pag sinabing gambling, swerte-swerte lang. Wala pong skill na kasama. Okay? So sa stocks po, kung tayo ay nanghuhula, no? Nanghuhula, wala tayong framework, wala tayong analysis, malamang sugal nga yung ginagawa pag gano'n, no? Pero kung nagpa-practice po kayo ng value investing, gumagamit kayo ng data at evidence, hindi lang siya hula-hula, no? Pinag-aaralan natin ang financials, yung nangyayari sa kumpanya, yung mga numero, yung fundamentals, inaaral natin mabuti yung negosyo at gumagamit tayo ng mga valuation method, no? Ay hindi po ito sugal. This becomes a skill na every year, no? Mag-i-improve at gaganda ang ating kita. So hindi po siya sugal. Okay? Number 3 po, you need to be a math genius or expert to invest. Kaya marami po na-intimidate sa stock market. Sabi nila, kailangan dyan magaling ka sa math kailangan may calculus ka, mga ganon, no? O kailangan expert ka. Hindi naman ako expert So hindi ako pwede dyan. Okay, sagutin po natin. Hindi nyo po kailangan maging math genius. Si Warren Buffett na po ang nagsasabi, hindi mo kailangan ng mataas na IQ. Totoo, yung mga institutional traders, no, gumagamit sila ng mga complex math models. Pero para po sa ating mga average retail investor, hindi po natin kailangan ng complicated na math. Addition, subtraction, multiplication, division, mabubuhay na po tayo dito po sa stock investing. At the minimum, kailangan po maging expert po tayo sa ratio, sa pag-divide, no? Dapat isang tingin mo lang. 300 divided by 600, dapat alam mo 0.5 po yan. Or that is 50%, no? Kasi madalas kang magdi-divide talaga, no? Kapag nag-invest ka sa stock investing, either nagdi-divide ka or nagmumultiply ka. So pag kabisado na yung mga yon, pwede buhay na buhay ka na. Ang importante po sa stocks, hindi po yung mataas yung math, no? Magaling ka sa algebra. Ang importante po, doer ka. Ikaw po ay kumikilos. Ikaw ay consistent. Ikaw ay disciplined. Ikaw ay patient. Yun ang importante. At hindi mo po kailangan maging expert, no? In the sense na yung may certification pa, gano'n, hindi naman po kailangan. So, wag po kayong masyado mai-intimidate po sa gano'n, no? Ayan, marami pong, lahat naman tayo nag-uumpisa as beginner, no? At natututo tayo from experience and mistakes. So, matututunan din po natin ito, no? Ayan, so you can learn fast. Mapapadali po, no, na matuto po tayo kung nakikinig po tayo sa mga nauna na po sa atin na investor, no? At iwasan na po natin yung mga pagkakamali nila at sundan po natin yung mga magagaling katulad nila Warren Buffett, Charlie Munger, ganyan po. Pag-aaralan natin sila, sundan natin yung mga advice po nila para hindi po tayo naliligaw ng landas. Kasi maganda po talaga, no? Investing skills grows over time. Gagaling po tayo pag nag-umpisa po tayo. And consistency talaga ang importante, it beats perfection. With patience and willingness to learn, ay pwede po tayong maging successful sa stock market. Okay? Next question na po.
kailangan daw bantayan yung stock mo araw-araw. Kung hindi, baka malugi ka. Talagang nangangatog pa. Kailangan daw tingnan. Ito, madalas ko naririnig po ito no, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Ay, ayoko dyan. Kailangan binabantayan mo yan. Miyat-miya. Hindi ka makakatulog dyan. Lagi kang kabado. Hindi po totoo. Depends po sa investing style po ninyo. No? Pag day trader po kayo, kailangan po talaga minomonitor po ninyo yung prices no constantly. Pero kung kayo po ay isang long-term value investor, dividend investor po kayo, na ito po ang nare-recommend ko po, maging value investor po tayong lahat, maging dividend investor po tayong lahat. Pag ganun po ang style, hindi po kailangan i-monitor daily ang price, no? Kasi po ang price, ang pagbabago ng price taas baba ay normal lang po yan. Normal market noise, no? Kasi tayo pong mga long-term investor, nakafocus po tayo kung maganda ba ang negosyo. Magaling ba ang nagmamanage ng negosyo? Maganda ba yung potential ng negosyo? May integrity ba yung nagpapatakbo sa business? Ayun. Tapos kung mayroon pa tayong mga valuation, alam natin kung kailan magandang bumili. Ayan. So, nag-guide po tayo. So, knowing this, companies will do well, lets you ignore short-term price noises. So kung ganun, alam mo naman maganda yung negosyo mo, magaling yung nagpapatakbo at palago yung business, ito market fluctuation is something na hindi na magiging importante sa inyo. Okay, number 5 is the stock market rigged for insiders only. Ang nakikinabang lang daw pala dyan. Yung mga yung mga nasa loob, yung mga nagpapatakbo, sila lang talaga na nakikinabang dyan kasi alam nila yung nangyayari sa business. That is not true. Ayan. Totoo na may advantage ang insider kasi alam nila yung nangyayari sa kumpanya. But the market is not entirely rigged. Yan. Bakit po? Kasi kailangan po, required by law. Ayan. Syempre, ito pong SEC, no? Ang gobyerno, pinoproteksyonan po ang mga investor. So by law, required po ang lahat ng insider na sabihin po nila o i-disclose nila o i-announce sila sa public yung ginagawa po nila. Kung bumili po sila ng shares or nagbenta sila ng shares, kailangan po nilang i-announce po yan para malaman ng lahat ng tao. Ayan. At kapag binabasa po natin anong ginagawa ng mga insider, nagiging clue yung kung maganda ba yung company bilhin ngayon o dapat ba siyang ibenta. Ayan, nagkakaroon po tayo ng clue, no? And also, most importantly, karamihan po na stock sa Pilipinas, no, ay family owned. So, maganda po yun. Karamihan po talaga ng stock sa stock market po natin ay long-term thinkers po, no? Yung mga family behind that, sila rin nagpapatakbo. So, they are long-term thinker. Number 6, question na po tayo. Kailangan ba natin mag-trade araw-araw para kumita sa stock market? Okay, katulad niya din po ito nung tanong kanina. So, ang sagot ay hindi naman po kailangan. Kung tayo ay long-term value investor, dividend investor, hindi naman po kailangan. Of course, if you are day trader at yun ang bagay sa'yo, sa tingin mo yun ang bagay sa'yo, of course, you need to trade daily. Pero kung ikaw ay dividend investor, hindi naman po kailangan. Kasi nakafocus ka po sa increasing ang annual dividends mo. Actually po, pag madalas po kayong mag-trade, no, mas tagilid po kayo doon kasi mas nauuwi, marami kayong binabayad na taxes, marami kayong binabayad na fees na maaring mas bumaba pa ang kita po ninyo. So mas maganda, mas madali talaga na long-term investor, dividend investor po tayo. With the goal na palakihin natin ng palakihin yung annual dividend income po natin, leading to financial freedom. Number 7, pwede bang mag-crash ang market at mawala lahat at magkandalugi-lugi po tayo? Okay. Ang sagot po, yes, pwede pong mag-crash ang market, pero normal po yun. Normal na nangyayari. Talagang nangyayari po yan. Nakakatakot po siya kung tayo po ay inexperienced at hindi po tayo sanay sa market at wala tayong solid na strategy, no? Pero for long-term value and dividend investor, actually, this is something na hindi kinakatakutan ng mga long-term investor, ng mga value investor, ng mga dividend investor. Bakit? Pag nag-crash ang market, okay, marami pong stocks ang sobrang mura. Katulad nung nangyari noong 2020, nung pandemic, bumagsak ang stock market ng Pilipinas. Ang dami pong kumpanya na sobrang mura. At yung mga namili, yung mga matatapang na namili noong time na yon, noong 2020, fast forward today, 2025, after 5 years, ang lalaki na ng kinita nila. 200%, 300% gains yung iba. So,
minsan okay pa nga yun eh. Kung may cash, gusto ng mga value investor yan kasi doon talaga nagkakaroon ng opportunity kumita kasi nakaka-pick ka ng magagandang company po, no? Ayan. So, yun po ang sagot po doon. So, in conclusion lang po, key takeaways, stock market talaga maganda ang potential for high profits. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. You can start with as low as 1,000 pesos. Pero of course, no, taasan natin ng konti para mas realistic. Siguro mga 10,000 ang ideal na starting capital, no? Ayan. So, retail investor, pwede po maging successful. Basta po willing tayong matuto at ma-develop ang skill. Hindi lang po pera ang gusto natin, kundi gusto talaga nating matuto. Hindi po kailangan ng calculus, hindi kailangan ng algebra, hindi kailangan genius po tayo. Kahit basic math, buhay na buhay po tayo, no, sa stock investing, no? Ayan. Value and dividend investing po talaga ang nire-recommend ko po para sa mga Pilipino na gustong pumasok sa stock market. I-discuss po natin sa future ano ba ibig sabihin ng value investing, ano ba ibig sabihin ng dividend investing. Basta importante po, meron tayong patience and discipline for long-term success. Hanggang doon lang ang lesson natin ngayon. Please follow nyo po yung mga future lessons po natin. God bless. Bye-bye.